ako yung Kunyang TV ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na video kagaya nito. Dahil may nagtanong at may nagsabi, may nagmarites daw sa kanila. Kung ang direct hire ba daw ay delikado dahil walang agency? Oh, sino bang nagsabi sa inyo na walang agency kapag direct hire? Paano kayo makapunta dito sa Hong Kong kung wala kayong agency? Sino ang mag-aasikaso ng inyong mga papers kung walang agency? Natural ang sagot. Merong agency na malalapitan kapag ikaw ay na-hire ng mga employer ng agency mismo dito sa Hong Kong. At ito po para sa lahat ng mga aplikante na nakikinig sa mga marites dyan, pakinggan ninyo mabuti at panoorin ninyo ang video ito mula umpisa hanggang sa matapos dahil i-explain ko sa inyo kung delikado ba ang direct hire dahil wala kang malalapitan na agency, walang tie-up agency sa Pilipinas, sino mag-aasikaso na inyong mga papers, at kapag kayo ay na-terminate dito, sino ang sasalo sa amin? O diba? Ang dami na talaga kaagad ninyo mga negative na mga naririnig dahil nakikinig kayo sa mga wala or hindi alam kung ano ang proseso kapag kayo ay mag-direct hire. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang process ha. Ito muna explain ko sa inyo. Ang direct hire ay kayo yung mga, alam ko may video na ako nito pero dahil nga marami pa rin sa inyo ang naguguluhan lalo sa mga first time applicants. Ang direct hire kasi, kayo yung mga nag-apply na direct sa agency dito sa Hong Kong or nakahanap kayo ng employer pero ang employer lumapit sa agency dito mismo sa Hong Kong at nagpatulong yung nilapitan naman nila na agency dito sa Hong Kong, natural, may tie-up agency yan sa Pilipinas para mag-process sa inyong mga papers. Naguluhan ba kayo? O ito, kapag kayo ay nakahanap or nag-apply ng dito sa agency mismo sa Hong Kong, automatic, meron yan silang tie-up agency dyan sa Pilipinas para doon kayo mag-process sa inyong mga papers, sila na yan bahala, mag-training, medical, OWA, PIDOS, etc. Yun po yun. Hindi kayo pwedeng, lalo na sa mga first timer, hindi kayo pwedeng mag-flight papunta dito sa Hong Kong kung hindi kumpleto ang inyong mga papers. Dapat may tie-up agency talaga yan. Naintindihan? O dahil nga kayo ay nagkaroon ng employer, pinapunta kayo dyan sa tie-up agency, so umpisa pa lang yung tanong, wala bang agency ang mga nagda-direct hire? Umpisa pa lang, dalawa na ang inyong agency. Agency mismo dito sa Hong Kong at agency dyan, tie-up agency dyan sa Pilipinas. At ito na naman ang inyong katanungan na kapag nagkaroon kami ng problema dahil nga direct hire kami, saan kami lalapit? Natural, lalapit kayo dito sa agency ninyo. Sasabihin ninyo ang inyong mga problema, ito lang tips lang. Alam naman ninyo o kaya naman ninyo sa sarili nyo yung mga problema na yan dahil nga nanibago naman tayo, dahil helper tayo, ang dami-dami nating problema dahil nahirapan tayo sa pagtulog, hindi tayo nakakatulog ng maaga. So guys, ang helper talaga dito sa Hong Kong or kahit saan naman ang late na talagang matulog, i-expect ninyo yan ha. Huwag kayong mag-expect na alas 8, alas 9 nakakatulog na kayo. Paswertehan yan. Kahit ako dati guys, 8 o'clock tapos ako sa trabaho ko. Tapos 9 o'clock nakakatulog na ako. Ganun. Depende kasi yan sa kung may alaga ka, bata or matanda. Depende sa employer mo kung patulugin ka nila na maaga matatapos ang trabaho mo. Lahat yan depende. Pero yung mga yan, wag nyo kaagad sabihin sa agency. Yung mga problemang yan ay mag-adjust muna tayo, observe muna tayo. Kung talagang inabuso na talaga kayo, abusado na ang mga employers niyo, saka na tayo magsumbong sa ating mga agency. Pero kapag dito talaga kayo sa Hong Kong, may malalapitan talaga kayo. At ito yung sinasabi ko na kapag nagtrabaho kayo dito sa Hong Kong, meron po tayong mga karapatan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Hong Kong, ang mga employers or helpers dito sa Hong Kong, may karapatan na mag-break ng inyong mga kontrata. Halimbawa ako, kung hindi ko gusto ang employer ko, hindi ko gusto ang aking trabaho dahil nga overwork ka, wala kang pahinga at saka kulang ka sa kain, lahat-lahat na yan, ang dami mong problema, pwede kang bigay ng 1 month notice sa iyong mga employers.
kahit sabihin mo man sa agency mo at hindi sila papayag at gusto mo na talagang magbigay ng 1 month notice, walang magawa ang agency. Dahil kahit na may agency tayo, kung ayaw na natin, walang magawa ang agency dahil ang letter na yun, pwede kang magbigay ng 1 month notice, papirma mo lang dyan sa employer mo, may mga ano dyan, paglabas mo, may mga green letter box dyan, pwede mong ihulog dyan na naka-address sa immigration. So, kapag naipasa mo yung 1 month notice na yan, at nakarating sa immigration, papadalhan ng letter ang employer. So, ang agency dito guys, sila na yung tulay natin para makapunta tayo dito kasi sila yung magpa-process or magbibigay ng mga requirements natin para ipasa tayo sa agency, sa tie-up agency dyan sa Pilipinas, process natin mga papers. But dito sa Hong Kong, at the end of the day, tayo pa rin ang magdesisyon kung ayaw na natin magtrabaho. Yun po. Kaya wag po kayo matakot kung direct hired kayo or hindi. Pareho lang naman, may agency man kayo wala, kung ayaw mo na sa trabaho mo, pwede kang mag 1 month notice. Ito po ang maganda dito sa Hong Kong. Kasi, kapag hindi ka rin nagustuhan ng employer, pwede ka nilang ibalik sa agency. O ano bang magagawa ng agency? Kundi tanggapin nila na inayawan ka o uwi ka sa Pilipinas. Wala pong arguments na mangyayari na kagaya sa ibang bansa na hindi ka pa uwiin ng agency, pabayaan ka ng agency. Guys, dito, yun po ang ibig kong sabihin na direct hire ka man or walk-in ka dyan sa Pilipinas, dalawa man yung agency mo, may tie-up agency, meron pa dito. Kung hindi ka naman gusto ng employer mo, pwede kang pauwiin. Ang maganda lang dito, pwede kang pauwiin. Hindi ka nila, kahit hindi na ninyo gusto ang isa't isa, hindi ka maaabuso dahil ayawan ka na nila, so go back to the Philippines. Yun po ang maganda dito. Kaya hindi po delikado ang direct hire. Ang iba kasi naniniwala kaagad sa mga sabi-sabi na delikado ang direct hire kasi walang agency. Paano ba naging walang agency? Sa agency ka nga galing. Unless ito na nangyayari din naman, hindi ka dumaan sa agency, no? Pero yun yung mga maraming experience na dito, pabalik-balik na lang. Pero pagdating sa first time, hindi pwedeng hindi ka dadaan sa agency. Kasi yung mga hindi lang dumaan sa agency, pero bihira lang kasi mga employer, ayaw nilang magsayang ng oras, mag-asikaso na yung mga papers. Kaya, ang tawag doon, kapag hindi dumaan sa agency, ang tawag doon, DIY. Ako guys, yung employer ka ngayon, kasi nandito naman ako nag-apply, so nag-DIY kami. Wala akong agency. Kasi hindi na kami lumapit sa agency, sariling sikap na namin. So balik sa mga aplikante, naniniwala sa delikado ang direct hire kasi nga daw walang agency. Fake news po yan. Hindi po tayo kagaya sa ibang bansa na ibalik ka sa agency or di kaya na pipilitan ka nila magtrabaho, pabayaan ka lang ng agency. Ano bang magagawa ng agency, di ba? Ganito. Kaya mas maganda dito sa Hong Kong, may karapatan ka o meron kang rights para humindi sa trabaho mo. So, ano pa ba? Kagaya ng sinabi ko, may tie-up agency rin kami dyan sa Manila. Pero wag po kayong mag-apply dyan sa Manila sa tie-up agency kasi kapag dyan kayo sa Manila mismo mag-apply, walk-in applicant na ang tawag sa'yo. Hindi ka galing dito sa Hong Kong agency. So, iba yung process, iba yung payment. Kapag walk-in applicant ka, sobrang mahal. Kapag may direct hired ka, dito ka mismo sa agency ng Hong Kong maghanap ng employer, mura lang po. Pero depende pa rin yan sa agency na iyong mahanap. Kasi ang walk-in, meron pa rin daw naniningil ngayon ng 30,000. Diba? Sobrang mahal. Kung mag-direct naman kayo, depende sa agency ninyo. So, paano ba ang process kapag ikaw ay, guys, pasensya na kayo ha kasi para akong inuubo. Paano ba ang process kapag direct hired ka? Ito ang process kapag ikaw ay nag-direct hire. Kapag nakahanap ka ng employer dito or nag-apply ka dito sa agency ng Hong Kong mismo, ang process niyan, kapag ikaw ay magkaroon na ng employer dito, papupuntahin ka ng agency sa tie-up agency dyan sa Pilipinas. Yan po ang maganda kapag kayo ay mag-apply direct dito sa Hong Kong. Kasi saka ka mag-process dyan sa tie-up agency kapag meron ka ng employer. O, di ba? Maganda, hindi masasayang ang iyong pera kung magkano man ang iyong babayaran. Pagkatapos noon, dyan ka na mag-start mag-medical. Kapag mag-fit work ka, saka ka mag-training. And then,
pag ang visa mo ay paparating na, saka kanila papuntahin sa OWA para dyan sa training na yan or seminar sa OWA, kung anong pag-uusapan ng OWA, kung ano yung mga languages dito sa Hong Kong, tapos paano yung mga ganyan-ganyan about Hong Kong. And then, pagkatapos ng OWA, PIDOS, and then pagkatapos niyan, waiting ka na sa flight. So, ang inyong process is 3 to 4 months process. Putol-putol yan ha, kaya yung mga nasa ibang lugar na malayo sa Manila, kailangan yung makitira sa inyong mga kamag-anak dyan sa Manila or di kaya mag-boarding house kayo. So, yun lang guys ang process kapag ikaw ay nag-direct hire. So, gaano ba kahirap? Diba parang pag akong papipiliin, mas gusto ko mag-direct hire kasi sure ako na bago ako mag-process ng aking mga papers, meron na talaga akong employer, saka ako pupunta sa Manila tie-up agency. Yan po guys, siguro yung nasagot ko ang inyong mga katanungan, kung delikado ba ang direct hire, ang sagot ko dyan, hindi. Wala bang agency na malalapitan? Ang sagot ko dyan, meron ka kasi hindi ka makaalis kung walang agency. O di ba? Ay, nakikinig kasi kayo sa mga marites. Kung gusto nyo talagang mag-abroad, no? Huwag kayong makinig sa mga sabi-sabi ng iba kasi wala kang marinig dyan, puro negativity. So, kung gusto mong mag-abroad, sarilinin mo lang. Ako dati guys, nung nanghingi ako ng advice na mag-abroad ako, sabi, ay, delikado yan, ay, maraming ano dyan, ay, ganyan, ay, natakot ako. So, ayaw ko mag-abroad na lang kasi natakot ako. Pero nung talagang sobra ko na talagang gusto ko na talaga, sabi ko, bakit ba makatulong ba yun sila sa akin? So, nag-decide ako na mag-process ako ng mga papers, nag-apply ako kahit wala akong pera, nangutang ako sa aking amo dyan sa Pilipinas. So, nandito ako ngayon. Wala akong sinabihan na mag-abroad ako. Nalaman na lang nila na mag-abroad ako nung flight ko na. So, ganun guys. Huwag na kayong manghingi ng mga advice dyan kasi minsan yung mga pangarap ninyo ay hindi na matupad dahil sa mga negative nila na advice. So, thank you for watching. Hanggang dito na lang muna. Mag-comment lang kayo dyan, mga tanong ninyo. Baka sa susunod, yun na naman ang ating topic sa susunod kong video. Thank you for watching. Bye!